Dito sa loob ng Wallace Air Station ng Philippine Air Force sa La Union, binuksan ang pinakabagong air surveillance radar system ng bansa. Bunga ito ng malaya at matibay na ugnayan ng Pilipinas at Japan. Ayon sa impormasyon, binili ang pasilidad na ito sa ilalim ng government-to-government deal mula sa Japan's Mitsubishi Electric Corporation sa halagang 5.5 billion pesos. Bahagi rin ito ng AFP Modernization Horizon Plan 2, kung saan pangunahing makikinabang dito ang 580th Aircraft Control at Warning Wing ng Philippine Air Force. Mula sa nasabing proyekto, tiniyak ng Pilipinas ang kalidad ng defense system ng bansa mula sa mga nais manghimasok at magdala ng banta sa seguridad ng mga Pilipino at sa teritoryo nito. Importante po ito dahil makikita po natin sa layo ng 300 nautical miles ang mga intrusion sa ating airspace. Kaugnay ng iba pang mga sistema, magkakaroon tayo ng klarong picture, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi sa ibang lugar ng Pilipinas, sa sea, air, domains, kung sino ang pumapasok sa ating EEZ. Isa lamang ito sa apat na air surveillance radar system ng bansa. May kakayanan ito na mag-detect ng fighter jets at mga banta na maaaring pumasok dito sa Philippine Exclusive Economic Zone. Sa ilalim ng modernong kagamitan na ito, taglay rin dito ang iba pang kakayahan gaya ng Active Electronic Scan Array. Mayroon din itong higit na 300 nautical mile instrumental range, may 95% detection probability, multiple electronic countermeasure capability, air defense mode at ballistic missile defense mode. Tiniyak ng pamahalaan na malaking tulong ito sa kampanya ng gobyerno na pangalagaan ang soberanya nito, partikular na sa usapin sa maritime domain sa bahagi ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa katunayan, target ng pamahalaan na maglagay pa ng mas maraming radar system sa malaking bahagi ng Luzon, bagamat bigo pa nitong pinangalanan ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Matatanda ang nauna ng nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang intensyon ang Pilipinas na maghamon ng gyera laban sa kanino mang bansa. Bagkus, layon lamang ng mga sinasalihan nitong pagsasanay, katuwang ng mga kaalyadong bansa ay para mapalakas pa nito ang kanilang kakayahan na maipagtanggol ang bansa sa mga posibleng banta sa mga sakop nitong teritoryo. This is a strategic location, as you saw in the audiovisual, even since before. Because this is an exit point of our international airspace and an entry point to Philippine airspace, and it is naturally open to the West Philippine Sea. Mula dito sa La Union, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News.